Ako, nakaidlip ako, pero nabigla ako nang may kumatok sa bintana ng kotse. Nakita ko agad si Mama Shanti, pero nang tingnan ko ang oras, alas 11 pa lang ng gabi. Maaga pa para umuwi na sila. Pero nang buksan ko ang kotse, si Mama Shanti lang mag-isa ang nakita ko. Bigla siyang pumasok, medyo nakainom na. Bigla niyang sinarado ang kotse. Namiss ko na yung ginawa natin, dudes. Bigla niya akong hinalikan. Naamoy ko pa ang alak sa bibig niya. Tuloy, lalo akong nag-init. Pagkatapos kong makuha ang lisensya ko bilang protective agent, ay nagtrabaho ako bilang isang driver bodyguard sa mag-asawang sina Sir Johan at Mama Shanti. Yun na lang ang itawag natin sa kanila, mga purong Chinese sila. Criminology grad ako, Kuya Roms. Hindi pa ako makapasa-pasa sa licensure exam. Nakailang take na ako, kaya naisipan ko na lang na magtrabaho muna. Maganda naman ang pasahod sa akin. Katumbas na rin ang sweldo ng isang pulis at malaki pa nga. Parehong mga negosyante sina Sir Johan at Mama Shanti. Nasa edad 30 na sila mahigit pero wala pa silang anak. Galing sa angkan ng mga negosyante ang mag-asawa. Bata pa lamang ay mulat na mga ito sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya nga siguro ayaw pa nilang magkaanak. Maganda si Mama Shanti, maputi, makinis, at dahil medyo matagal na rin dito sa Pilipinas, marunong na rin magsalita ng Tagalog at English. Kaya madali ko siyang maintindihan, pareho sila ni Sir Johan. Ang trabaho ko sa kanila ay ihatid sila sa kanilang opisina at sunduin pa uwi. Kapag may ibang pupuntahan katulad ng sa lokasyon ng iba pa nilang negosyo, restaurant o bar. Kahit mamasyal, hinahatid ko sila at sundo pa uwi sa bahay nila. Nakakapagod ang ganitong klase ng trabaho ko. Hanggat hindi kasi sila umuwi, hindi rin ako nakakauwi sa bahay. Mabuti na lang at binata ako kahit walang oras ang uwi ko, okay lang. Nagbibigay naman sila ng ekstrang pera bukod sa sweldo ko na natatanggap ko tuwing kinsenas at katapusan ng buwan. Kaya sulit naman ang lahat ng pagod ko. Lumipas pa ang 5 buwan ay naging okay naman ang lahat sa akin. Unti-unti na rin akong nasasanay sa mag-asawa. Silang dalawa naman ay okay rin dahil madalas kong napapansin na naghaharutan sila kapag nasa loob ng sasakyan. Sweet sila sa isa't isa, kahit Chinese ang salita nila kapag nag-uusap silang dalawa, naiintindihan ko sa kanilang kilos. Nakaramdam na nga ako ng inggit. Dahil hanggang ngayon, magmula na magtrabaho ako ay nakipaghiwalay na sa akin ang girlfriend ko. Dahil nagkukulang ako ng oras sa kanya, naghanap siya ng iba. Hanggang isang umaga habang naghihintay ako kay na Sir Johan at Mama Shanti ay napansin ko na nagtatalo ang dalawa habang naglalakad papunta sa sasakyan. Kahit Chinese ang salita nila ay naiintindihan ko na nag-aaway sila. Mukhang may problema ang mag-asawa. Nang makasakay na nga ay hindi na sila nagkibuan. Nahihiya siguro sa akin kaya tumahimik na. Hanggang makarating sila sa opisina nila ay hindi na sila nag-usap. Natawa ako sa sarili ko. Naging saksi ako sa klase ng relasyon ng mag-asawa, sa kaligayahan at kalungkutan, sa problema o sa kaluwagan. Hanggang sa pag-uwi ay hindi pa rin nag-uusap ang dalawa. Kung dati ay halos lang gamin na ang mga ito sa upuan. Ngayon kulang na lang ay harangan nila ng pader ang pagitan nila. Kinabukasan, nagtaka ako dahil si Ma'am Ashanti na lang ang papasok sa trabaho.
Nang pagsakay niya sa kotse, kaagad na sinabihan niya ako na paanda rin na ang sasakyan dahil hindi nasasabay si Sir Johan. Sinunod ko na sinabi ni Mama Shanti na piniling sa harap umupo, dati kasi sa likod lang sila. Nakakabingi tahimik na paligid hanggang sa nakaranas na kami ng traffic na medyo inantok ako. Naisipan kong kausapin si Mama Shanti. Ma'am, mawalang galang na po. Tahimik ka ngayon. May problema ba kayo ni Sir? Pasensya na mama kung nagtatanong ako. Oo, Dods, away kami asawa ko. Siguro susunod ikwento sa'yo ang dahilan. Tumahimik na lang ako at tumango. Nang muli na namang nagsalita si ma'am. Buti ikaw, Dods, wala ka pa asawa? Binata ka pa? Oho, Ma'am Shanti, magmula kasi nang magtrabaho ko sa inyo, nakipaghiwalay na sa akin ang long-term GF ko. Nangihinayang nga ako kaso wala eh. Mukhang hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Alam mo ba kung ano dahilan bakit kami aaway ni Johan? Nahuli ko na naman siya may babae iba. Dati huli ko na siya at pinatawad ko naman. Dahil nangako siya na hindi na siya mambababae. Pero eto na naman. Nakakapagod na, Dods. Pasensya ka na rin ha kung nasabi ko sa'yo. Mas okay nga po yan, ma'am. May nasabihan kayo ng problema mo. Mahirap kapag kinimkim mo lang. Tuloy lang sa pagkukwento si ma'am. Paulit-ulit na lang daw ang ginagawa ni Sir Johan sa kanya. Pinalalayas na nga daw niya sa bahay nila pero mahal daw niya ang asawa niya. Baka kasi ma'am gusto na niyang magkaanak kayo. Pinag-usapan na namin niya na hindi muna at ayoko pa. Okay naman sa kanya. Sabi pa ni Mama Shanti, sa China lang at nasa college sila ay may relasyon na sila. Hanggang magtayo na nga ng pogo dito sa Maynila ang magulang nila at lumipat na rin sila dito. Iniisip ko baka nagsasawa na si Sir sa kanya kaya naisipang mambababae. Mahaba pa ang kwentuhan namin ni Mama Shanti dahil mabigat talaga ang daloy ng trapiko. Ngayon ko lang nakausap si Ma'am ng ganito na medyo personal. Dati kasi puro tungkol lang sa trabaho ang pinag-uusapan namin. Pero sa tingin ko, hindi siya iiwanan ni Sir Johan. Maganda si Ma'am. Pati ang kanyang pangangatawan at mukhang mabait pa. Siguro tumitikim lang talaga siya ng ibang putahe. Maya-maya ay narating na namin ang opisina. Tumawag naman si Sir Johan sa akin. Balikan ko daw siya dahil papasok na din siya sa opisina. Kaagad naman akong bumalik para sunduin si Sir. Kinagabihan, sabay na lumabas ng opisina at umuwi ang mag-asawa. Mukhang sinusuyo pa rin ni Sir si Ma'am, pero hindi pa rin sila okay. Dahil sa harapan ng kotse umupo si Ma'am at sa likod naman si Sir. Kinabukasan, maaga akong pumasok dahil maaga akong tinawagan ni Mama Shanti na maaga daw siya alis. Ang usual na 7 AM nasa bahay na nila ako. Ngayon, 6 AM pa lang ay nakarating na ako sa bahay nila. At wala pang 5 minuto ay lumabas na si Mama Shanti. Pero hindi pa masok sa trabaho ang suot na damit. Casual na panlakad, body fit na pang itaas, skinny jeans at rubber shoes. Nang pagsakay niya sa kotse, sabay sabi niya sa akin, "Lakad na tayo, dudes. Sa Tagaytay tayo. Wala akong balak pumasok ngayon sa trabaho." Kaagad kong sinunod ang utos ni Ma'am. Habang nasa biyahe ay hindi ko mapigilang tanungin siya. "Okay lang po ba kayo, Ma'am?" "No, hindi ako okay ngayon. Gusto kong lumayo muna. Gusto kong magpahinga sa stress na dulot ng aking asawa. Gusto kong gumanti sa ginawa niyang panloloko sa akin."
Akala daw kasi ni ma'am ay hiwalay na si sir sa naging kabit nito na huli niya 2 years ago. Pero kailan lang ay natuklasan niya na hindi pa rin pala sila hiwalay. Nakita ko sa reaksyon ni Mama Shanti na magkahalo ang sakit at galit ang kanyang nararamdaman. Kaya hindi ko malaman kung ano pa ang itatanong o sasabihin ko dahil baka hindi pa niya magustuhan. Kaya diretso lang ako sa pagmamaneho ng kotse papunta ng Tagaytay. Maganda ba ako, Dudes? Biglang tanong sa akin ni ma'am. Yes ma'am, napakaganda niyo po. Mabilis kong sagot. Napansin ko namang bahagyang umiti si ma'am. Hindi nagtagal, nakarating na kami sa Tagaytay. Dudes, dito na tayo, ipasok mo dyan. Isang 5-star hotel ang pinasukan namin ni ma'am. Bumaba na siya, ako naman ay dumiretso sa parking area ng hotel. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko, si Sir Johan ang tumatawag. Kaya kaagad ko itong sinagot. Hello, Dudes. Saan nagpunta si Ashanti? Hindi kasi siya pumasok ngayon sa office. Sir, dito po sa Tagaytay. Dito siya nagpahatid sa akin. Baka magpapalipas lang ng sama ng loob. Sagot ko. Sige, basta pakibantayan si Ashanti ha. Pakitingnan-tingnan. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Salita ni Sir. Sabay na ibinaba na ang telepono. Bigla naman tumunog uli ang cellphone ko. Si Mama Shanti ang tumatawag sa akin. Ano ba, Dudes? Kanina pa kita tinatawagan. Saan ka na? Magpunta ka na rito sa loob. Hinihintay kita. Nataranta ako ay ma'am. Di nagtagal tumunog ang messenger ko. Si ma'am. Numero ng room ng hotel na pinasukan niya. Pinasusunod niya ako. Iniisip ko na baka may iuutos sa akin. Nagmadali akong pumasok at kaagad ko namang nahanap ang room na sinabi niya sa akin. May iuutos po ba kayo, ma'am? Nagulat ako sa sinabi ni ma'am. Wala akong iuutos sa'yo. Gusto ko, dito ka lang, samahan mo ako. Ayaw mo ba? Gusto mo ba doon ka lang sa kotse? 2 days ang kinuha ko. Natuwa naman ako nang marinig ko si ma'am. Malamig ang loob ng room. Biglang tumayo si ma'am at nagtuloy sa shower room. Nakaupo lang ako. Nang matapos maligo si ma'am ay lumapit siya sa akin. Bathrobe lang ang suot niya. Kinakabahan ako. Bumulong siya. Maligo ka muna. Kaagad akong tinungo ang shower room. Excited ako, may gustong mangyari si ma'am. Nang paglabas ko ay nakahiga na si ma'am sa kama. Nakangiti siya sa akin. Kitang-kita ko ang kabuuang kagandahan niya. Wala akong sinayang na oras, Kuya Roms. Kaagad nga ay sinimulan ko na ang dapat kong simulan. Ginawa ko na ang dapat para kay ma'am. Hindi ako makapaniwala na makakatikim ako ng sariwang prutas galing China. Masarap at syempre sinuguro ko rin na masayahan si Ma'am Ashanti. Tuwang-tuwa siya, ibang-iba daw ako sa asawa niya. 2 araw kaming naka-check-in ni Ma'am Ashanti sa luxury hotel, Kuya Roms. Wala kaming ginawa kundi ang magpakasaya, kumain at alam mo na, sinulit namin ang bawat oras na magkasama kami. After 2 days, umuwi na si Mama Shanti. Sumunod na araw, sabay na silang pumasok ni Sir sa opisina. Mukhang okay na silang dalawa dahil magkatabi na silang umupo at maganda ang pag-uusap nila. Hindi naman namin maiwasan ni Ma'am na magtama mga mata namin sa tuwing titingin ako sa rear view mirror ng auto ko. Nang pagbaba ni Sir ay nagpaiwan muna si Ma'am saglit at kinurot ang pisngi ko. Bumulong siya. Ang cute mo. Kinagabihan dahil araw ng Biyernes, nagpahatid ang mag-asawa sa akin sa isang bar. Kasama ang mga kaibigan nila na puro mga Chinese.
Mukhang gigimik sila. Wala naman akong magawa kundi maghintay sa kotse. Madaling araw na naman uuwi tong mga to. Habang nasa kotse ako, nakaidlip ako. Pero nabigla ako nang may kumatok sa bintana ng kotse. Nakita ko agad si Mama Shanti, pero nang tingnan ko ang oras, alas 11 pa lang ng gabi. Maaga pa para umuwi na sila. Pero nang buksan ko ang kotse, si Mama Shanti lang mag-isa ang nakita ko. Bigla siyang pumasok, medyo nakainom na. Bigla niyang sinarado ang kotse. Namiss ko na yung ginawa natin, dudes. Bigla niya akong hinalikan. Naamoy ko pa ang alak sa bibig niya. Tuloy, lalo akong nag-init. Mabilis ang pangyayari, Kuya Roms. Habang nasa kotse kami, mabilisan dahil baka biglang dumating si Sir Johan. Nang pagkatapos namin, kaagad namang bumalik na sa loob ng bar si Mama Shanti. Madaling araw na sila umuwi. Okay lang ako dahil wala naman akong pasok ng Sabado. Kinahapunan nakatanggap ako ng tawag mula kay Sir Johan. Galit na galit sa akin. Nagulat ako, sabi niya, nagtiwala daw siya sa akin. Bakit ko daw siya niloko? Sir, hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagkunwari ka pa? Huwag ka na pumasok sa trabaho, tanggal ka na. Napaisip ako kung ano ang kasalanang nagawa ko. Kinagabihan ay nagchat sa akin si Mama Shanti. Nag-away daw sila ni Sir Johan dahil nakita niya na may video kami noong nasa loob kami ng hotel sa Tagaytay. Humingi ng pasensya sa akin si Ma'am. Wala pala akong alam na kinuhanan pala niya ng video na ganap sa amin. Pero ang alam niya ay nabura na niya ito. Pero may copy pa pala na nasa ibang folder, nakasave. Gusto niya kasing gumanti sa ginawa sa kanya ni Sir Johan. Ganun pa man, nangyari na ang lahat. Nalungkot na lang ako bigla. Naramdaman ko kung gaano kasakit kay Sir Johan ang ginawa namin ni Mama Shanti, asawa niya. Nang magkaroon ng schedule ng licensure exam ay nag-take na ako. Hanggang ilang araw ang lumipas, ni-raid ng NBI ang pogo nila Sir Johan at Mama Shanti. Nagulat ako, illegal pala pogo nila. Nang lumabas ang resulta ng licensure exam ay hindi ko inaasahang isa ako sa mga nakapasa. Sobrang saya ko, kuya. Magiging pulis na talaga ako. After 1 month, nag-chat sa akin si Mama Shanti. Kinamusta niya ako. Nasa China na raw sila ni Sir Johan at okay na sila. Namimiss daw niya ako. May plano pa silang bumalik dito sa Pilipinas sa susunod na taon. Ito ang kwento ko, kuya. Dudes.